Yan na isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay ito namang si Dara ang ating gawa ng reaction video. Ito nga ginawang muling pagbisita dito ni Kalingap Rab kay Dara. Kasi namimiss na rin daw nito si Kalingap Rab itong si Dara. Pero bago po natin na ipagpatuloy itong ating gagawing reaction video patungkol dito kay Dara ay syempre ang lagi po nating paalala na wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rob at ganon din si Ate Edna Vlog. Ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na po natin mga Kalingap, mga kabisnes sa ating patuloy na susuportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, at Mrs. KB Official. Yan, support lang po natin yan mga Kalingap, mga kabisnes. At ito na po, tuloy na tayo dito sa ating gagawin reaction video patungkol nga po dito sa muling pagbisita nitong si Kalingap Rob dito kay Dara. At pagdating nga dito nito sila Kalingap Rob, ay kagad niyang kinumusta itong si Dara. Kung ano na nga ba yung kalagayan nito sila Dara. At sabi nga dito ni Kalingap Rob ay talagang na-miss niya itong si Dara. At ang tugon naman dito ni Dara ay maging siya ay na-miss din niya itong sila Kalingap Rob. Kasi nga hindi nakakasama itong si Dara doon sa mga ilang kaganapan dito sa Kalingap, lalo na doon sa mga Kalingap Angels. At yun yung isang itinamiss dito ni Dara. Kasi ang isang dahilan din ito si Dara kung bakit hindi nakakadalo sa ilang mga event ng Kalingap kasama ang Kalingap Angels ay wala din kasi siyang mapag-iwanan dito kay Bea. Medyo may kalayuan din kasi itong lugar nito si Dara. Kaya kung dadala siya sa mga event ng Kalingap ay hindi malayong mag-overnight siya doon. Kasi nga medyo may kalayuan itong lugar niya doon sa mga ginaganapan ng event. Kaya ang iniisip nito si Dara, paano na ito si Bea? Sino yung makakasama ni Bea? Kasi halos siya na rin lang ang tumatay yung magulang nitong si Bea. Yan na may alam natin mga kalingap, mga kabisnes. At isa nga yun sa dahilan, kaya itong si Dara ay madalang natin na makita sa mga event ng kalingap. Kaya naman talagang hindi maiwasan na marami talaga yung nakakamiss dito kay Dara. Lalo na nga doon sa mga supporters nito si Dara. Doon sa mga Kalingap subscriber supporters na nagmamahal dito kay Dara. Siyempre, ang dami nagtatanong yan. Na bakit nga daw ito si Dara ay malimit na wala sa mga ginaganap na event ng Kalingap. Lalo na nga doon sa mga party, di ba? Malimit nating hindi makita doon si Dara. Kasi itong si Dara, ito kasi yung nakilala natin na tao na mas uunahin talaga yung kapakanan ng kanyang kapatid kaysa doon sa pansarili niyang kaligayahan o pangsarili niyang kasiyahan. Kumbaga, mas mahalaga sa kanya yung kanyang kapatid kaysa doon sa pag-i-enjoy niya sa gala. Yan naman yung nakakatuwa dito kay Dara. Nakikita natin ang pagiging responsable niyang tao. Ang pagiging responsable niyang kapatid. Sa edad niyang yan, di ba? Makikitaan mo na siya kung gaano siya ka-matured at kung gaano nga siya ka-responsable. At isa din ito sa kung bakit siya hinangaan nitong si Kalingap Rob. Kumbaga, yung katangian niyang yan. Yan yung isang hinangaan sa kanya ni Kalingap Rob. Kaya nga nasabi ni Kalingap Rob doon sa isang live niya na dati ay ang pinakang-paborito talaga niyang angels ay itong si Dara. Kasi nga, diyan sa ganyang ugali ni Dara. Di ba? Diyan sa pagiging responsable nitong si Dara.
Yan talaga yung nagustuhan ni Kalinga Prab kung bakit niya naging paborito dati itong si Dara. Eto, pakinggan natin yung sinabi dati ni Kalinga Prab doon sa kanyang live. Ang una talagang naantig ako or hinangaan ko talaga na Kalingap Angels is si Dara po. Ano? So, siya po talaga yung talagang naawa ako, napabilib, o yung halo-halo ba, no? Yung halo-halong emotion and napabilib at the same time naawa, which walang iba kundi po si Dara. Ano? Hanggang ngayon naman po, hanggang ngayon naman, si Dara talaga, napapabili po talaga ako ni Dara. So, yun, nasabi ko na sa inyo yung naging paborito ko, pero dati pa po yun. Ngayon ay wala na, pantay-pantay na po. Baka kasi ma-issue na naman tayo, guys. Baka ma-issue tayo. Noon pa po yun. Pero eto, sana wag na maipagkamali ng ibang mga supporters ng ibang Angels. Kasi alam nyo mga kalingap, mga ka-business, minsan talaga, hindi natin maiwasan na meron tayong ika nga ay maging paborito sa isang kahit sa isang pamilya, di ba? Kahit yung sinasabi ng mga nanay natin, ng mga magulang natin, na wala silang paboritong anak. Minsan, hindi maiwasan talaga dyan na may mas popular sa kanilang puso. Di ba? May mga ganon. Kaya lang, may mga nanay talaga na hindi yan ipinapakita doon sa ibang anak. Hindi yan ipinaparamdam doon sa ibang anak. Di ba? Kasi ayaw nila nung selosan. At ito yung ginagawa ngayon ni Kalinga Prab. Ayaw niya na magkaroon ng silosan. Mula dun sa mga angels hanggang dun sa mga supporters. At para naman dun sa mga supporters, din sa sinabi ni Kalinga Prab na yan, sana wag na po nating ipagkamali. Dahil bagamat nakapag-sabi ng ganyan ito si Kalinga Prab, syempre, lahat naman ng angels at lahat ng beneficiary ni Kalinga Prab, mahal niya yan. Mahal ni Kalinga Prab ang lakat ng kanyang beneficiaries. Lalo na nga ang mga angel. Siguro, may mga angels nga lang talaga na mas hinangaan niya at mas ikangay na antig yung kanyang puso nang dahil dun sa kalagayan at nang dahil nga sa kanilang katangian. Yun lang yun. Pero sana, wag nating ipagkamali yan at wag nating bigyan din ng issue, di ba? At saka, bawat angels naman, may kanya-kanyang magagandang katangian. Kumbaga, magkakaiba sila ng magagandang katangian. At lahat sila ay may magagandang katangian. Magkakaiba nga lang. Kasi syempre, iba-iba silang tao, di ba? Hindi naman pwedeng pare-pareho lang sila ng katangian. Talagang may pagkakaiba dyan. At wala naman tayong nakikitang hindi magandang katangian ng bawat isang angels. Lahat sila ay may magagandang katangian. Pero para sa akin, ay eto nga, isa din sa talagang ikinabilibang ko dito kay Dara ay yung pagiging responsable niya. Di ba? Kasi nakilala natin ito si Dara sa napakamurang edad, pero makikitaan talaga natin ito ng sobra-sobrang pagiging responsable. Lalo na lang doon sa pagtataguyod niya sa kanyang kapatid na si Bea. Di po ba? Sa murang edad niya, siya na yung tumayong tatay at nanay dito kay Bea ng makabang panahon. At naitaguyod niya lang siya lang, itong si Bea. Dahil nung panahon yun, malayo yung kanyang tatay at halos hindi na rin makapagpadala dito sa kanila. Makapagpadala man, kapos din halos yung ipinapadala ng kanyang tatay. Pero, nagawa niyang itaguyod itong si Bea nang siya lang. Doon ko talaga hinangaan itong si Dara. At maaaring yun din ang hinangaan dito ni Kalinga Prab. Diba? Kaya naging paborito ito dati ni Kalinga Prab. Sa bagay, sabi naman ni Kalinga Prab hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon daw ay ganun pa rin ang paghanga niya dito kay Dara. At dito, mga Kalingap, mga ka-business, matapos kumustahin itong si Kalinga Prab, itong si Dara at makipagkwentuhan dito kay Dara, ay
ipinakilala nito si Kalinga Prab, itong kasama niyang cameraman dito kay Dara. Pero ito mga kalingap, mga ka-business, biglaan ito, bigla ang pagpapakilala ni Kalinga Prab dito kay D. Kasi natanong lang ito ni Kalinga Prab kung first time ba daw dito nitong si D. At dito na nga ipinakilala nitong si Kalinga Prab itong si D kay Dara. At ito, dito tayo natuwa, mga kalingap, mga ka-business. Isa ito dun sa talaga namang nagustuhan ko kay Dara eh. Dito kasi sa pag-uusap o pagkikwentuhan nitong si D at saka nitong si Dara, ay talaga namang hindi maiwasan nitong si Dara ang pagiging prangka niya. Lumabas talaga ang pagiging prangka dito ni Dara. At eto, panoorin natin, mga kalingap, mga ka-business, kung paano prangkahin itong si Dara, itong si D. Pero alam niyo mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, huwag naman nating ganun. Kumbaga, huwag naman nating masamain itong pagiging prangka ni Dara. Para sa akin kasi isang napakagandang attitude ito. Kasi alam nyo, kaysa naman dun sa ika nga ay maglalabas siya ng mga mabubulaklak na salita, tapos iba naman pala yung laman ng isip niya, ng puso niya, di ba? Mas maigi na itong ganito, na nagiging prangka siya. Ito para sa akin ha. Kasi gusto ko talaga yung mga taong prangka. Eto, panoorin natin yung mga ilang clip video na kinuha ko dito sa pag-uusap nitong si D at saka nitong si Dara. Ako nga pala si D ulit. Bagong camera ni Kuya Rab. Dito talaga natawa ako dito kay D. Hindi halatang kabado itong si D dito kay Dara, no? Siya daw yung bagong camera ni Kalinga Prab. Tutuloy lang natin. Mga Kalinga, mga ka-business. Kasi ako unang beses nakita kita noon sa event, ngayon na-meet na kita. Tapos yung baso dun sa coffee shop may mukha mo. Minsan naisusubo ko pag nakabi ako. Sorry. Alam niyo, totoo lang. Nawawali dito si D. Pero nakakatuwa siya. Sa totoo lang mga kalingap, mga ka-business. Natutuwa ako dito kay D. Alam niyo yung ramdam ko dito yung sobrang kaba nitong si D sa pakikipag-usap dito kay Dara. At dahil sa sobrang niyang kabang yon, nawawalay na tuloy siya. Alam niya, naaalala ko dito, si Sed. Si Sed ng Sed Rose. Nung una, ganito si Sed. Diba? May madalas mawalay itong si Sed dati dito kay Rose Ann. At ito ngayon yung nangyayari dito kay D. Ano kayang kalalabsan ng love team nila kung sakaling magkaroon ng love team itong si Dara at saka itong si D? Ito, tuloy lang natin. Napansin ko, mas maganda ka pala sa personal. Mukhang kaya ka kinakabahan, B. Kasi mas nagagandahan ka sa personal kay Dara kaysa sa nakikita mo sa mga video. Ganun pala. Tuloy lang natin. Tsaka bagay naman sa iyo na kahit medyo nagkalaman, ano daw ngayon sabi nila, chubby is the new sexy. Thank you. Naks naman. Magaling din pala magpalakas ng loob itong si D, di ba? Pero alam niyo mga kalingap, mga ka-business, para sa akin, kahit nga tumaba itong si Dara o kahit nagkalaman itong si Dara, maganda pa rin siya. Kumbaga hindi nawala yung ganda nitong si Dara. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaya lang din niya, dahil nga dun sa kanyang pagiging chubby ngayon, ay hindi nga siya napasama doon sa model ng Velvet Box. Pero sa tingin ko, once na makapag bawas ng timbang itong si Dara, malamang sa malamang, isa ito doon sa talagang kukuhain bilang isang
model ambassadress ng Velvet Box. Kasi magaling kwento magaling rumampa-rampa din ito si Dara. Magaling din ito sa modeling. 'Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaya nga lang ay 'yon, dahil sa kanyang timbang ay ah, hindi siya nakuhang modelo. Pero pasasambaga. At ito naman si Dara ay handa na magbawas ng timbang. Ito tuloy lang natin. Buti di ka naman nagtatampo kay Kuya Rab, no? At, Hindi po. Kasi po alam ko naman po yung mga schedule niya, tsaka, tsaka din po nawawalan ko din po, nagkakasakit daw si Kuya Rab. Kaya naiintindihan ko naman po yun. Kaya, kahit di po nakakapagbisita dito. gusto ko rin yun, understanding part mo. Eto, sasangayonan ko dito si D. Kasi isa din ito sa gusto ko dito kay Dara eh. Yung napaka-understanding niya. Napaka-maunawain niya. Kasi 'di ba, yan. Madala nga siyang mabisita nito si Kalinga Prab, pero andon yung pag-unawa niya kung bakit madalang siyang mabisita nito si Kalinga Prab. At kahit hindi naman ito laging nabibisita nito si Kalinga Prab, ay lagi naman itong pinabibisita ni Kalinga Prab dito kay La Kalingap Iyan. 'Di ba? Lagi niyang pinapupuntahan itong si Dara kay La Kalingap Iyan. Yun naman yung kagandahan dito kay Kalinga Prab. At yun nga, ang hindi madalas na pagbisita dito ni Kalinga Prab ay sobra itong naiintindihan nitong si Dara. Ito tuloy lang natin. Grabe talaga si Kuya Rab, kompletong kompleto. Ako na lang kulang. Dito mapapansin natin medyo ikangay napapalimit na ang the moves nitong si Adi. Ika nga ay malimit na yung kanyang pagpaparinig dito kay Dara. At mamaya-maya ka lang, makakatikim ka ng pagiging prangka nitong si Dara. Ito tuloy lang natin. Mahilig ka magkape. Opo. Parang wala tayong pagkakaiba talaga. Ang dami natin similarities. Dito, mapapansin natin tinatawa-tawanan lang nito si Dara ang mga sinasabi nito si D o yung mga ika nga ay pasaring nitong si D. Di ba? Tinatawa-tawanan pa lang dito ni Dara. Ito tuloy lang natin. Okay. Napansin ko pala, Dara, lately, hindi ko ikaw nakikita kasama yung mga angels. Bakit kaya? Meron ka bang personal reason or problem? Wala man. Ano lang, kasi pag yung ibang mga event, parang mga gabi-gabi ganyan. Tapos syempre, hindi ako makaka-uwi kasi walang biyahe na. Kasi, Sure ka? Siguradong wala? opo. Yan yung malinaw na paliwanag dyan ni Dara. Kung bakit niya hindi siya nakakadalo doon sa ibang event ng Kalingap. Kasi nga, yun, inaalala talaga niya yung pag-uwi niya kasi malayo. At syempre, ang pangunahing inaalala dito ay paano ito si Bea. At dito, mga Kalingap, mga ka-business, magsisimulang maging prangka dito si Dara. Sadiga na naman nito si D. Eto, pakinggan natin. Makakatikim na dito si D ng pagiging prangka ni Dara. Sa sunod, pwede na pala kitang ihatid para nakakasama ka sa kanila. Dito, mapapansin na natin yung movement nitong si Dara na kita niyo yung paghaplos niya sa mukha niya. Ika nga'y parang alam niyo, hindi siya komportable dito sa mga sinasabing ito ni D. Eto, tuloy lang natin. Ang bilis mo naman po. Sa kakilala mo pa lang, hatid mo na agad. Iyan na. Yan na yung sinasabi ko. Na lumabas na ang pagiging prangka dito ni Dara. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business. Ang bilis ng utak ni Dara eh. Kumbaga, wala namang masama kung ikaw ay operan ng isang tao na ihatid at sunduin. Diba? Kaya lang, dito kasi, advance ang isip nitong si Dara. Kumbaga, alam niya
kung ano yung ibig sabihin dito nitong si D. Kaya ito yung nabanggit niya. Kumbaga, ito yung nasabi niya. Ang tingin ko dito, mga kalingap, mga ka-business, ayaw ni Dara nung tao na ika nga ay nagmamadali. Yung bang tipong minamadali ang lahat. Di ba? Yung hindi matyaga, lalo na sa mga panliligaw. Yun yung nakikita kong katangian nito si Dara. Siguro, ang gusto niya, kung talagang gusto mo siya, ay pagtyagaan mo muna siya. Dahan-dakanin mo muna siya. Huwag yung pabigla-bigla. Kaya ito yung nasabi niya dito kay D. Na kung tutuusin, di ba? Wala naman talagang masama kung mag-offer ang isang tao na ihatid ka at sunduin. Kaya nga lang, ay advance kasi mag-isip itong si Dara. At siguro naman kahit tayo, alam natin kung anong ibig sabihin doon itong si D. Di ba? Pero may paliwanag dito si D, syempre. At ituloy natin. Hindi. Ganito kasi yan. Siyempre, para nakakapag-jam ka rin kasama yung mga angels. Yung pala naman eh. Gano'n naman pala ang ibig sabihin nitong si D. Tuloy lang natin. Para at least kahit papano sa mga event ng Kalingap, nandun ka rin kasi ang daming gustong makakita ulit sa'yo. Nababasa ko nga sa comment. Nagre-request sila na mag-vlog na daw kay Dara. Totoo yun. Kasi marami din ako nababasa sa comment na naghahanap talaga dito kay Dara. Kung bakit nga wala doon sa ganong event. At dito, may dagdag pang paliwanag si Dara. Ito pakinggan natin. Pero maliban dun sa reason mo na yun, wala ka na bang ibang reason? Yung totoo lang. Ang totoo kasi, nahiya ako pag napunta ako ng, kunyari may mga event sila Kuya Rab, nag-invite si Kuya Rab. Napalaman naman ko kay Kuya Rab na minsan ako nakakapunta kasi nahiya ako kasi kapag nakikita ko, pag nakakasama ko sa mga video-video ganyan, tapos may nababasa ako sa comment, tumaba ka, ganyan. Kaya yun, parang di na lang ako minsan pumunta, ganyan. In short, na-open dito si Dara. Doon sa mga ganong comment sa kanya. Na, yun nga, napupuna yung pagiging malusog niya. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Siguro wala namang ibig sabihin doon yung mga nag-comment. Kumbaga napansin lang yung pagdagdag nga ng timbang nitong si Dara. Kaya lang, yun nga, hindi din naman natin masisi dito si Dara kung bakit medyo ikangay na-o-offend siya o nahihiya siya nang dahil sa mga ganong comment. At para sa akin, wala namang masama doon sa dagdag na timbang nitong si Dara. Kaya nga lang, ayun nga, meron siyang sakit na PCOS at yun yung masama doon. Kaya kailangan talaga niya mag-diet. At sinisikap naman ni Dara na yun nga, makapag-diet siya para gumaling din siya doon sa kanya sakit na PCOS. At siguro, ang may ipayo ko lang dito kay Dara, wag niyang intindihin yung mga ganong comment. Kumbaga, nakilala natin siya sa pagiging strong woman, panindigan na lang niya yan. Di ba? Panindigan niya yung pagiging strong niya. At sa mga ganitong comment, wag siyang pa-apekto. Ituloy-tuloy lang niya yung kanyang, yung kanyang pagbabawas ng timbang. At ipakita niya na kaya talaga niya. Kaya niya magbawas ng timbang at bumalik sa dati. Yun lang yung maipayo ko kay Dara. Just a piece of advice lang, yung mga nagbabody shame sa'yo, pwede mo yun i-ignore na lang, wag mo na lang isa puso yung mga sinasabi nila kasi kahit anong gawin natin, may masasabi ang tao eh. Kaya sabi nga nila, you can control the weather but you can adjust the sail. Ito, maganda itong sinabing ito ni D. Na totoo naman, hindi mo kayang kontrolin kung ano yung pwedeng sabihin ng iba. Kahit anong gawin mo, meron dyan masasabi pa rin. Kaya ang kailangan mo talaga dyan ay i-ignore mo na lang
kung ano yung mga sinasabi nila na sa tingin mo hindi mo gusto. Mas kilala mo kasi yung sarili mo kaysa sa kanila. Yun lang yun. At dito kay D, good luck sa'yo. Sana kayanin mo pa yung mga iba pang ika nga'y pagpaprangka nitong si Dara o pagiging prangka nitong si Dara. At alam niyo mga kalingap, mga ka-business, kung talagang itong si D ang ilalove team dito kay Dara, okay naman eh. Diba? Nakikita nating mabait itong si D at nakikita din natin na may sense of humor itong si D. Diba? At sa tingin ko bagay naman ito kay Dara. At yun paano po mga kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video para dito kay Dara. At medyo mahaba-haba na ito. At yung bago po tayo tuloy yung magtapos ay syempre, lagi po nating paalala ay lagi lang po natin patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din na may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na po natin sa ating patuloy na susuportahan sila ka-business official, Papa Dins TV, ka-business sa family, at Mrs. KB official. At ganun din po lahat ng kanyang kagwang at lakat ng reactors ng ka-business. At ipinaglalambing ko din po na patuloy din po natin suportahan sila Xmi Bebang official, Pretty Mind 143, Erlinda official vlog, Blessful Balance, Nora Mix Vlog, Nana Channel TV, Kawaki TV official, Friends Mix Vlog, Jewel Channel, Edita Mix Vlog, Kabisig AB, Mabet Mix Vlog, Atening Mix Vlog, Dindin Mix Vlog, sino pa ba? LBOFW Abu Dhabi. Yan, support po natin lahat yan mga kalingap, mga ka-business. At pasensya na po doon sa mga hindi ko nabanggit. Talagang minsan na hindi ko maalala. At yun, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. And I love you all. Bye-bye.